Magandang araw sa inyo mga bata! Muli, ako nga pala si Teacher Camille at kasama ko ang Aklat Tahanan at may panibago kaming kwento na babasahin para sa inyo. Handa na ba kayong makinig? Ay, mukhang handa na nga kayo. Tara na! Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Kamatis ni Peles. Ito ay kwento ni Virgilio S. Almario at guhit ni Renato Gamos. Ito nga pala ay inilimbag ng Adarna House. Ito ang harapan ng libro, ito ang likuran, at sa loob nito ang mga... ano nga? Ay, tama! Ang mga pahina. Halika, iyong pakinggan ang kwento ni Peles, 7 araw na trabaho. Sawa na si Peles sa araw-araw na pagliliwaliw at maghapong paglilibot kahit walang makain. Kaya naisip niyang magpatulo ng pawis at gamitin naman ang lakas at bisig. Napadaan siya sa bukid ni Hugong Langgam at humanga siya sa ganda ng tanim na halaman. Ang ganda ng mga tanim mo! Bati niya kay Hugo. Ano ba ang iyong sikreto? Ay, wala akong sikreto, sabi ni Hugo. Kundi sipag, tiyaga, at konting banat ng buto. Ganoon lang? Tanong ni Peles. At nanghingi siya ng mga buto ng kamatis para masubukan naman ang maghalaman at bilang pagbabagong buhay. Linggo noon, at kahit na linggo, di nagbulakbol ang bagong hardinero. Linggo noon, at kahit linggo, pagbubungkal at pagtatanim ang kanyang inasikaso. At sa gabing iyon, hindi makatulog si Peles sa pagbibilang ng tumutubong kamatis. Lunes, maaga pa'y bumangon na siya at mabilis na dinalaw ang kamatisan niya. Pero anong lungkot! Sa lupang malambot, wala ni isang sumupling na sungot. Halos maiyak siyang nagsumbong kay Hugo. Pero tumawa si Hugo at ang sabi, ay, huwag kang apurado. Talagang ang magtanim ng kamatis ay di biro. Konting dilig pa at tiyak na tanim mo'y tutubo. Martes, matapos magdilig si Peles, maghapon siyang nagbantay sa tanim na kamatis. Sa gabi, nagsindi pa ng maraming kandila para daw di matakot sa dilim ang mga punla. Miyerkules, matapos magbudbod ng pataba, inimbita ni Peles ang mga kabarkadang palaka. At kahit umuulan, maghapon silang umawit para daw sumigla ang mga punlang kamatis. Huwebes, matapos magbunot ng mga tumutubong damo, nagdala si Peles ng maraming libro at maghapon siyang nagbasa ng kwento at tula para daw hindi malungkot ang mga punla. Biyernes, matapos magdilig at magdamo si Peles, maghapon uli siyang tumula, sumayaw, umawit. Naglagay pa siya ng kumot na pantabing para daw di mainitan ang kanyang mga tanim. Sabado, laking tuwa ni Peles nang makita ang tumutubong kamatis. Ating bilangin, ilan ang tumutubong kamatis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ilang araw pa ang lumipas, mga kamatis ni Peles ay lumaki at namulaklak. Pare, ang lulusog na mga kamatis mo. Ang bati kay Peles nang dumalaw na si Hugo. Oo nga, sabi ni Peles, nabalot ng kumot, pero sakit at ubo naman ang aking inabot. Sa umpisa lang yan, pare, sabi ni Hugo.
at naiwan si Peles na uubo-ubo. Pero masaya niyang hinahagod ng tidig ang lumalaking mga bunga ng kamatis. At diyan natatapos ang ating kwento. Muli, ano nga ang pangalan ng mga karakter sa libro sa kwentong ito? Tama! Si Peles at saka si Hugo. At ilang araw nga meron sa isang linggo? Ay tama! 7. May 7 araw sa isang linggo. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at Sabado. Sana'y may natutunan kayo sa kwento, Ang Kamatis ni Peles. Paalam!